Nasa linya natin, Weng. Alamin na natin ang Sitwasyon. kalagayan po ng mga Katanduanes, mga taga-Katanduanes. Si Governor Joseph Cua nasa ating linya. Gov, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Good morning, sir. Yeah. Good morning, Joel, and good morning, Weng. Opo. Kumusta po ang Katanduanes ngayong umaga, Governor? Medyo sumikat ang araw ngayong umaga, bagamat umulan-ulan, Mhm. pero may araw mula kahapon po. Yung devastation, ngayon natin makikita, di ba, Joel, yung a day after. Ano po ang lagay na Katanduanes? Yung nakikita nyo, Governor, pwede yung po makidalarawan sa amin. Yung bagyong Pipito talaga, ang talagang tinamaan yung northern part of Catanduanes, in which ngayon pa lang magiging passable. Pero kanina umaga, nag-report na passable ng one lane yung going to Pandan, and the other side also going to Panganiban, Bagamanok, Biga, na kung saan yun ang lubos na tinamaan ng bagyong Pipito, passable na rin. So ngayong araw pa lang kami makakapadala ng relief goods from the SWD. Pero yung data kung ilan ang extent ng damage, wala pang mga reports dahil nga wala mga signal yung area doon. Pero nakakapagbigay na rin ng mga picture lang saka initial evaluation. So talaga makikita natin yung grabing damage ang maraming napinsala mga bahay dito sa Catanduanes. Meron na ba kayong numero dyan? Panibagong numero doon sa mga naapektuhang mga kababayan po ninyo, mga nasirang ari-arian, nasirang mga tanim ng probinsya? Wala pa po, pero we have initial update nung kahapon, that total affected families, 34,000 mahigit, or more than 100,000 individuals na apektado ng bagyong Pipito sa aming lalawigan. Ano bang tanim niyo dyan? Ano bang kinabubuhay ng ating mga kababayan dyan? Island province kasi ito, Weng. Ano ba yan? Mga mangingisda, magsasaka, Governor? Coastal area, mangingisda po yun. At yung, ang main product namin is, ng agriculture is abaca. Kami po ang pinakamalaking producer ng abaca sa buong Pilipinas. Yung mga tanim natin, abaca dyan, ano nangyari? Kamusta naman doon sa pagdaan ng bagyo? Alam mo, ang abaca po, Joel, parang saging family of banana yan eh. Pag mahigit 100 tumbo na yan. Pero naha-harvest pa naman, pero it will take another 2 years bago makarecover ang abaca. Ang nakakapangamba sa akin, Joel, Governor, yung balita, informasyon na pang 2 days na lang daw yung relief goods dyan po sa inyong lugar. Tama po ba? And ito po ba'y coordinated na sa national government agencies? Yes po. At kahapon po tumawag si Secretary Rex Gatchalian na na-inform natin na dahil nga yung dumaan yung bagyong Christine, bagamat lampas sa amin, pero yung dulot na ulan ng Barangay Christine na binaharin kami. At nag-declare tayo ng under state of calamity. Kaya halos lahat ng yung calamity fund ng barangay na exhausted na rin. Yung mga munisipyo nag-release din kami sa probinsya nag-release din kami. Kaya yung ibang munisipyo, they have only I think 2 to 3 days na lang na pang relief. Kaya pabuti na lang, may dumating ng 1C-130 ngayon. 3 biyahe daw to, isang biyahe 1,300 food packs. Tapos naman nasa ferry boat na yung 3 truck. About 6,000 relief goods from DSWD. Kaya makakatulong na po yun sa amin. Ay, yung pondo po, Governor, paano yung tutugunan? Nag-commit po ba ang national government na bigyan kayo kahit pa paano ng dagdag na pondo, parang quick response fund po ninyo? Yun nga po, siguro baka sakaling bigyan kami ng Office of Malacanang ni Presidente dahil nga yung bagyong Christine nabigyan rin kami ng 50 million. Sana itong bagyong Pipito mabigyan din kami kasi ang problema talaga namin aside from the relief goods is yung mga hardware materials. Hindi ko pa mabilang kung ilang bahay ang nasira nitong bagyong Pipito. So karamihan nito ay nasiraan ng bubong.
na kung saan GI sheet o yero ang kailangan natin dito at mga plywood, pako, yun sana yun ang panawagan namin na through OCD nabigyan kami ng pondo or materials na lang, kahit materials na lang para maibigay natin kaagad. Padadala naman daw kayo ng materyales, Gob. Magpapadala daw po ang national government ng materyales po dyan. Pero syempre alam natin, Weng, it will never be enough. Correct. Meron pa tayong mga hardware stores na pwedeng bilhan natin mga kababayan na O sila din ay nasira. o nasira din yung mga hardware stores po dyan. Mayroon din po kasi yung Virac po hindi masyado tinamaan, yung northern part lang po ang tinamaan. Pero of course ang problema po hindi yung stock, kundi ang problema yung pambili. Kaya kailangan natin ng ayuda from national government. Kaya kailangan yung pondo from here para may pangbili sila. Governor, yung kuryente, dun isa pa yung malaking problema sa inyo kasi ang balita, about 2 months pa, no, Joel, bago po Isa hanggang ma-restore. 2 buwan daw eh. Oo, ang supply po ng kuryente bumagsak dyan daw sa yung inyo. mga poste. Pero sa Virac po, baka sakaling in the next 2 days, yung Virac lang po kasi ang request namin sa electric cooperative na yung mga vital establishment like hospital, airport, malagyan ng kuryente kaagad. Although may mga generator, of course, dito naman pwede tumagal yung generator, kailangan magpahinga rin yan. Pero isa rin sa panawagan natin yung mga kapit province na may electric cooperative, nagtutulungan naman yan. Yun ang panawagan namin, sana tumulong yung sa Albay na electric cooperative, sa Kamsur, Sorsogon, para maagad ma-restore ang ating kuryente sa Catanduanes. Ito mahalaga rin siyempre, Governor and Joel, yung basta wala pong isolated na lugar, yung hindi sira-sira ang mga daan, pwedeng makadaan ng relief goods at iba pang tulong, mas madali po ang pag-recover pag ganun kaysa yung putol-putulan tuloy mo, di ba, Joel? Totoo yan. Oo. Governor, hindi naman po problema yan ngayon sa Catanduanes. Yung mga national road medyo okay na, passable. Although iba 1 lane lang, natanggal lang yung mga landslide. Pero sa barangay naman hindi pa ako updated. Pero kaagad naman dito sa Catanduanes, yung barangay officials, mga tanod, naglinis. Karamihan nun, mga lang naman yung mga natumbang kahoy ang obstruction sa kalsada. O sige, abangan namin, Governor, ang mga developments. In the meantime, are there any more concerns na kinakailangan nyo ipaabot po sa national government? Nasa inyo po pagkakataon? Thank you, Joel. Thank you, Weng, sa inyong pagtawag. Sana sa pamamagitan ng inyong programa, makaabot sa national government at sa mga gustong tumulong sa Catanduanes. Kami po ay open humingi ng tulong dahil kailangan namin ng tulong. Alright. Gov, salamat. Mag-ingat kayo. Ingat po kayo. Thank you, sir. Salamat din po. Governor Joseph Cua, Catanduanes, mga kapuso. Saksi sa Double B! Alamin natin. Hilingan, walang pinoprotektahan.